The PPCRV is conducting its unofficial parallel count for Bilang Pilipino 2025. Let's get the latest from mobile journalist Arles de los Santos live from Manila. Arles, what's the latest? Magandang umaga, Diego and Angela. Nandito tayo ngayon sa PPCRV sa Maynila kung saan ay nasa ikatlong araw na ng pag-check sa transparency server ng PPCRV at patuloy pa rin ang pagdating ng mga volunteers dito mula sa iba't ibang paaralan sa bansa. Ngayon ay katatapos lamang ng press conference ng PPCRV spokesperson na si Ana Singson kung saan ay maraming mga balita na tayo ay nakuha mula sa update nito kagabi. Una na dyan syempre ang pagkakaroon ng update para sa pinakamataas na voter turnout para sa midterm election na ito. Nangunguna dyan ang Ilocos Region na mayroong 86.89 na sinundan ng Western Visayas at Central Visayas at ng Davao na mayroong 80% na voter turnout. Ayon sa PPCRV, ang election daw na ito ay isang enthusiastic and active na kumpara sa mga nagdaang mga eleksyon. Pero isa lamang yan sa mga nabigyan na focus dito sa PPCRV dahil kapapasok lamang na balita Angela at Diego, mayroong mga mislabeled na mga bilang na pumasok sa COMELEC system, kasama na dyan ang mga lugar sa Zamboanga at Dumaguete. Halimbawa dyan ay ang Zamboanga, meron silang nakita doon na presinto na merong voter count na 992. Pero ang pumasok na boto ay 768, ngunit ang bilang sa balota ay 919. Isa lamang daw yan sa mga hindi pagkakatugma sa mga pagdo-double check ng PPCRV dito. Kanila raw itong itinanong sa COMELEC pero ang nabigay pa lamang daw na sagot ay ito daw ay mga mislabeled. Hindi pa ito matatawag na dagdag bawas daw dahil kailangan pang imbestigahan ang bagay na ito para mas makumpirma at ayun daw ang dahilan kung bakit may audit. Diego and Angela? Arles, siguro tanong ko lang kung satisfied ba ang PPCRV doon sa naging eksplanasyon ng COMELEC tungkol doon sa mga delay ng transmission the day after the elections? Angela, pumasok kasi o nakita itong mislabeled na ito. Ayun na lamang itawag natin dito dahil ayon sa PPCRV, itong mga mislabeled na numero na ito ay nakita na nila mula noong May 12 pa. Ngayon daw ay naayos na ito, pero ang explanation lamang ng COMELEC ay mislabeled nga raw. Hindi dyan, masasabi natin ayon sa Presco na hindi satisfied ang PPCRV sa explanation na ito dahil halimbawa raw, kung pumasok ang 768 na bilang ng mga balotang na ipasok doon sa lugar na iyon, ay kung mali daw yun o mislabeled, para saan daw ang numero na iyon? Ibig sabihin daw ay meron corresponding place o sabihin na natin sa file na yun ay merong lugar yun, may gamit ang numero na yun at para saan yun. Kaya daw nangihingi ng mas malalim na explanation ang PPCRV sa COMELEC para daw mas masiguro natin na transparent talaga at malinis ang halalan na ito. Arles, also, yesterday we spoke naman with NAMFREL and they were talking about yung supposed router na pinagdadaanan ng mga boto na nung nag-meeting sila daw with COMELEC, parang they agreed na wala na dapat ganun, dapat straight to the servers para real-time, sabay-sabay ang pasok ng resulta. Ano yung tugon naman ng PPCRV dito? Actually, Diego, kanina, nabanggit din dito ni spokesperson Ana Singson na naghihintay pa rin sila ng ibang mga data na mula sa COMELEC dahil nananatili, nakikita nyo sa likod ko, na 97.37 pa rin ang precincts ang pumasok mula May 14 at 6:51 PM pa ang huling update nila dito sa PPCRV. Kailangan pa rin daw nila ng ibang mga datos pero sa mga nakaraang press con ay nabanggit nila na medyo mahabang proseso raw kasi ang paglipat ng mga data o ng bilang ng mga boto patungo sa kanila. Alright, maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos.